Nagpakasalan si Ning Yi. Ang mga banal na kagamitan na ito ay pawang napakakapaki-pakinabang. Dati, nakakuha siya ng isang piraso ng buto ng banal na hayop na kasing laki lamang ng kuko, halos maituturing na basag na piraso. Ngunit kahit sa maliit na butong iyon, nagawa ng makagawa ng alahas para sa boss. Paano pa kaya ang isang malaking kumpol ng esensya ng dugo na kasing laki ng kamao? Ang epekto nito ay tiyak na mas nakahihigit. Mula sa impormasyon ng teknik sa pagmamanman ng esensya ng dugo na ito ay maaaring mapataas ng malaki ang posibilidad ng pagtaas ng propesyon sa ikatlong pagkakataon, kasabay nito ay may posibilidad ding gumising ang talento. Sa dalawang puntong ito lamang, ang halaga ng esensya ng dugo ng banal na hayop ay lumampas na sa alahas ng boss. Ang sariling lakas ang tunay na lakas. Nararamdaman ni Lin Moyo na ang gamit ng esensya ng dugo ng banal na hayop ay hindi lamang dito nagtatapos, tiyak na may iba pa itong mga gamit. Bagaman napakalakas ng teknik sa pagmamanman, halos makapangyarihan sa lahat, hindi nito alam ang lahat. Noong nasa mundo ng pagkabulok, nawalan ng bisa ang teknik sa pagmamanman. Maliban sa pangalan at lebel, wala nang ibang masuri. Naglabas si Ning Yi ng isang magandang kahon at itinago ang esensya ng dugo ng banal na hayop dito. Ingatan mo itong mabuti. Gamitin mo ito kapag ikatlong pagbabago ng klase na. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Ning Yi ang kahon kay Lin Moyo. Hindi ito tinanggap ni Lin Moyo. Ikaw na ang mag-ingat. Umiling si Ning Yi. Hindi ko kailangan. Sa bagay, nandyan ka naman. Hindi ko naman kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Inilabas ni Lin Moyo ang bato ng elementong Diyos. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Kinuha ni Ning Yi ang bato ng elementong Diyos, nagningning ang mga mata. Ang ganda! Ang bato ng elementong Diyos ay naglalabas ng kaakit-akit na liwanag, kakaiba at marikit. Tiningnan ito ni Ning Yi sandali, pagkatapos ay ibinalik kay Lin Moyo. Ingatan mo rin ito para sa sarili mo. Hinaplos ni Lin Moyo ang ulo ni Ning Yi, naramdaman ang lambot ng kanyang buhok sa mga daliri. May iba pa ako. Nag-atubili si Ning Yi. Alam mo naman kung gusto ko ito ngayon o hindi. Ngayon lamang naintindihan ni Lin Moyo, bahagyang ngumiti. Sige, sa panahong iyon, ibibigay ko sa iyo. Bukod pa rito, gusto kong mangolekta ng mas maraming elemento para gawin itong mas perpekto. Tumango si Ning Yi. Okay, sasama ako. Siyempre, nag-teleport ang dalawa palabas ng piitan. Biglang naramdaman ni Lin Moyo ang isang nakamamatay na aura, Saki, na bumabalot sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha. Bakit may nakamamatay na aura sa bulwagan ng piitan? Gayunpaman, tila ang nakamamatay na aura na ito ay hindi talaga gustong saktan siya. Tumingin siya sa direksyon ng nakamamatay na aura, nakita niya si Ning Tyran, Nin Thai Nin, na nakatayo roon, nakaangat ang balbas, nakatitig sa kanya. Buwisit na bata, bitawan mo ang mga kamay mo. Sigaw ni Ning Tyran. Kasabay nito, itinaas niya ang tungkod ng Fapso, lumikha ng isang alon ng enerhiya na yumanig sa buong bulwagan ng piitan. Ang malaking pinto ay mahigpit na nakasara. Lahat ng nasa loob ay pinalabas ni Ning Tyran. Si Lin Moyo ay yakap-yakap si Ning Yi, isang kamay ay nakalagay sa baywang nito. Magalang na sinabi ni Lin Moyo, nakakatandang Ning, bakit kayo naparito? Nagsasalita siya, ngunit ang kamay niya ay hindi bumibitaw. Lalo pang nagalit si Ning Tyran. Bagaman sa puso niya ay tinanggap na niya si Lin Moyo, nang makita ang eksenang ito, hindi pa rin niya matanggap. Ang pagiging spoiler na lolo ay agad na lumabas. Buwisit na bata. Ang apat na salitang ito ay halos lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang nakamamatay na aura ay lalo pang tumindi. Lolo, anong ginagawa mo? Isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw. Ang buong nakamamatay na aura ni Ning Tyran ay agad na hamupa. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Wala naman. Gusto lang kayong hanapin ni Lolo, may kaunting bagay lang. Sa matandang mukha ni Ning Tyran ay lumitaw ang isang himalang ngiti. Sa iglap na pagbabagong ito, napakibot ang gilid ng bibig ni Lin Moyo. Sayang hindi ka nag-artista. Tanong ni Ning Yi, anong bagay? Napansin niyang may hindi tama. Pati ang malaking pinto ng bulwagan ng piitan ay isinara, tiyak na hindi ito maliit na bagay. Seryoso ang mukha ni Ning Tyran. Kanina, nakuha ninyo ba ang esensya ng dugo ng banal na hayop sa piitan? Hindi pa nakakasagot si Lin Moyo, tumalo na si Ning Yi. Lolo, nang ahas kang tiktikan kami? Nagbago ang mukha ni Ning Tyran, nagmamadaling nagpaliwanag, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang nagtitiktik, pinapanood lang namin kayo na nakikipagkompetensya.
Tinitigan pa rin siya ni Ning Yi ng mapanuring tingin. Talaga, tumango si Ning Tyran na parang tumutukan ng bigas. Siyempre totoo, paano lolokohin ni Lolo si Yi? Suminghal si Ning Yi. Mabuti kung totoo, kung hindi, hindi na kita papansinin. Malinaw na nakahinga ng maluwag si Ning Tyran. Sa wakas ay nakalusot na sa isang ito. Ngumiti si Ning Yi. Sa pagkakataong ito, ang tatlong akademya ay imposibleng matalo ang totoong katawan ng banal na hayop. Pagdating nila sa lokasyon ng boss, tiyak na mapapanganga sila. Pag-isipan pa lang ay nakakatawa na. Totoo nga, ang totoong katawan ng banal na hayop ay napatay na. Kailangan pang maghintay ng 3 taon bago muling lumitaw. Umubo si Ning Tyran. General Lin, gusto kong tingnan ang mga bagay na nakuha mo sa piitan. Ang pagtawag kay Lin Moyo na General Lin ay malinaw na gustong pag-usapan ang seryosong bagay. Tumango si Lin Moyo, inilabas ang nabawasang buto ng banal na hayop at ang esensya ng dugo ng banal na hayop. Isang mahinang hangin ang umihip. Nagpakita ng pagkagulat si Ning Tyran. Alam mo ba ang halaga ng 2 bagay na ito? Nag-isip si Lin Moyo. Ang nabawasang buto ng banal na hayop marahil ay makakatulong sa mga profesional na mas mabilis na makaunawa, mapataas ang posibilidad na maging ekspertong antas Diyos. Nagulat si Ning Tyran, hindi inaasahan na alam pala ni Lin Moyo ito. Nagpatuloy si Lin Moyo, ang gamit ng esensya ng dugo ng banal na hayop ay malinaw na sinabi ng teknik sa pagmamanman, ngunit pakiramdam ko ay may iba pa itong gamit. Seryoso ang mukha ni Ning Tyran. Kung direktang gagamitin, maaaring mapataas ng mga 15% ang posibilidad ng pagtaas ng propesyon sa ikatlong pagbabago ng klase. Kung gagawing gamot na dugo ng Diyos, maaaring tumaas ang posibilidad hanggang 30%. Kahit ang posibilidad na magising ang talento ay tataas din ng kaunti. Kasabay nito, ang esensya ng dugo na ito ay hindi bababa sa makakagawa ng 3 bahagi ng gamot. Nagkatinginan sina Lin Moyo at Ning Tyran, typo sa original, dapat si Lin Moyo. Mahuhulaan ni Lin Moyo ang intensyon ni Ning Tyran. Gusto ninyong makipagpalitan sa akin? Tama, komportableng umamin si Ning Tyran. Sa ilalim ng titig ni Lin Moyo, inilahad ni Ning Tyran ang plano ng palitan. Para magawa ang gamot na dugo ng Diyos, kailangan ng maraming ibang kayamanan bilang pantulong. Bukod pa rito, kailangan din ng isang angkop na alchemist. Si Ning Tyran ang bahala sa lahat ng bagay. Kailangan lang maghintay ni Lin Moyo ng resulta. Pagkatapos magawa ang gamot, isang bahagi para kay Lin Moyo, isang bahagi para kay Ning Tyran, ang natitirang bahagi ay kailangang ibigay sa alchemist. Tanong ni Lin Moyo, ganoon kataas ang singil ng alchemist? Bumulong si Ning Yi sa tainga ni Lin Moyo, tama, iyon ang bayad. Nakita ito ni Ning Tyran, kumurap-kurap. General Lin, ano sa tingin mo ang palitang ito? Matapos marinig ang paliwanag ni Ning Tyran, nag-isip si Lin Moyo, nagbigay ng isang tanong. Mayroon akong isang katanungan, sana ay masagot muna ng nakakatanda bago ako pumayag. Ang bahaging makukuha ninyo, kanino ninyo ito gagamitin sa huli? Hinaplos ni Ning Tyran ang balbas. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lin Moyo. Gusto mong pakialaman pati ang bagay na ito? Nagtatanong lang. Nagpatuloy si Lin Moyo sa pagtatanong, mukhang gustong marinig ang sagot. Sabi ni Ning Tyran, ang matandang ito ay mayroon lamang isang apo. Kung hindi ko ibibigay sa kanya, kanino pa? Napatawa si Lin Moyo. Iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Kung ganoon, wala akong tutol. Kaya, nabuo ang kasunduan. Ibinigay ni Lin Moyo ang esensya ng dugo ng banal na hayop kay Ning Tyran. Tinanggap ni Ning Tyran ang esensya ng dugo ng banal na hayop, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa nabawasang buto ng banal na hayop, bumukha ang bibig, tila may gusto pang sabihin. Mabilis na nagsalita si Ning Yi, Lolo. Hindi kaya may balak ka pa sa nabawasang buto ng banal na hayop? Ito ay kayamanang tumutulong sa pagiging Diyos. Kailangan din itong gamitin ni Moyo. Halos masuka ng dugo si Ning Tyran sa inis. Pakiramdam ay parang ang kayamanang inalagaan niya ng maraming taon ay napunta na sa kamay ng iba. Inilapit ni Lin Moyo ang nabawasang buto ng banal na hayop sa harap ni Ning Tyran. Nakakatanda, gusto ko itong gamitin bilang dote para pakasalan, si Yi, natigilan si Ning Tyran sa kinatatayuan. Si Ning Yi ay natulala rin, namula, hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ito ni Lin Moyo. Hindi alam ni Ning Tyran kung tatanggapin o tatanggihan. Sa puso niya, gusto niyang tumanggi, ngunit ang mga mata niya ay napakatapat.
Masyadong kaakit-akit ang nabawasang buto ng banal na hayop. Kung makukuha niya ito, ang mga matatandang iyon sa angkan ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong maging antas Diyos. Ngunit ang tanggapin ito ay hindi niya gusto. Sabi ni Lin Moyu, ito ay dot lamang para sa pagpapakasal. Alam kong hindi pa sapat ang aking katayuan. Sa panahong iyon, magdadala ako ng formal na dot kasama ang aking mga guro para mamanhikan. Nag-alinlangan si Ning Tairan. Masyadong kaakit-akit ang nabawasang buto ng banal na hayop, ngunit ang kasal na ito. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang apo, bigla niyang naunawaan. May silbi ba kung pipigilan niya? Malinaw na desidido na si Ning Yi, kung hindi si Lin Moyu, hindi siya magpapakasal. Kung ganoon, mas mabuti pang kumuha ng mas maraming magagandang bagay. Agad na nag-isip ng malinaw. Sige, pumapayag ang matandang ito. Habang nagsasalita, kinuha niya ang nabawasang buto ng banal na hayop at umalis. Ngumiti si Lin Moyu. Alam niyang hindi tatanggi si Ning Tairan, maliban kung nawala siya sa sarili. Si Ning Yi ay namumula pa rin, hindi pa makalma. Hinawakan ni Lin Moyu ang kamay niya. Tara, ituloy natin ang piitan. Ang isip ni Ning Yi ay blanko pa rin, walang kamalay-malay na tumango. Niyakap siya ni Lin Moyu, pumasok muli sa piitan. Kanina, napatay na ng dalawa ang lahat ng halimaw sa piitan. Si Lin Moyu ay tumaas ng 6% karanasan, si Ning Yi ay tumaas ng 8%. Si Lin Moyu ay level 42, mas mataas ng 2 level kay Ning Yi, kaya mas maraming karanasan ang kailangan niya. Muling bumukas ang pinto ng bulwagan ng piitan. Katutunog lamang ng kampana, ng paglabas nila, biglang lumitaw si Ning Tairan, pinalabas ang lahat ng tao. Lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari. Lalo na sa tunog ng kampanang ito, naisip ng lahat na si Lin Moyu ay nakapagtala ng bagong record. Nagsiksikan ang lahat sa pinto ng piitan, tiningnan ang talaan ng mga nagawa sa pasukan ng piitan ng talampas ng mga banal na hayop. Lin Moyu, 3 oras, 12 minuto, 38 segundo. Akademya ng Banal na Paglikha, 6 na oras, 29 minuto, 18 segundo. Akademya ng Paglikha, 6 na oras, 52 minuto, 1 segundo. Nabasag na ang record. Si Lin Moyu ang lumikha ng bagong tala. Ang akademya ng naglalagablab na emperador ay wala na sa ranggo. Ang bilis ni Lin Moyu ay doble kaysa sa pangalawang pwesto na Akademya ng Banal na Paglikha. Nang makita ang talang ito, ang mga mag-aaral ay hindi nagulat, ngunit humanga pa rin at nag-usap, si General Lin ay talagang napakalakas. Dala ang anak para mag-level up sa piitan, nakapagtala pa rin ng bagong record. Ito pa lang ang unang beses. Ang tala sa pangalawang beses ay magiging mas nakakatakot pa. Anong nakakatakot? Dapat tawaging kawalan ng pag-asa. Tama, tama, tama. Ang salitang kawalan ng pag-asa na ito ay napakaangkop. Ang mga record ni General Lin ay palaging nagpapawala ng pag-asa sa iba. Tungkol sa patuloy na paglikha ni Lin Moyu ng maraming record na nagpapawala ng pag-asa, may mga naiinggit, ngunit karamihan ay humahanga na lamang. May biglang nagsalita, sa bawat paglitaw ng totoong katawan ng banal na hayop, pinag-aagawan itong patayin ng 3 malalaking akademya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makikita na natin ang dismayadong itsura ng mga mayayabang na iyon. Sumang-ayon ang iba, sa tingin ko ang ekspresyon nila ay tiyak na magiging napaka-interesante. Sa silid-aralan, sina Mo Xinghe, Luo Gaoshuan, at Luoyan ay naroon pa rin. Kanina, sa screen, lumitaw ang isang bagay na mukhang buto ng hayop at isang kumpol ng dugo. Nahulaan ng 3 kung ano iyon, ngunit hindi pa makumpirma. 10 minuto, bumalik si Ning Tairan, komplikado ang ekspresyon. Hindi mahulaan ng 3 kung ano ang iniisip niya. Ang kalooban ni Ning Tairan ngayon ay kasing komplikado ng kanyang ekspresyon. May pakiramdam siyang parang ibinibenta niya ang kanyang apo. Napakakakaiba, kahit siya mismo ay hindi malinaw. Tanong ni Mo Xinghe, Liaoning, ano ang 2 bagay na nahulog kanina? Hindi itinago ni Ning Tairan. Nabawasang buto ng banal na hayop at esensya ng dugo ng banal na hayop. Napasinghap ang 3. Sa kanilang karanasan, syempre alam nila kung gaano kahalaga ang 2 bagay na ito. Humanga si Luo Gaoshuan. Napakaswerte ni General Lin. Sa 2 bagay na ito, tiyak na magiging antas Diyos siya. Malinaw na hindi kasando ni Luoyan si Luo Gaoshuan, tumutol, anong swerte. Dahil iyon sa sapat siyang malakas. Mahinang sabi ni Mo Xinghe, hindi natin maaaring ipagkalat ang bagay na ito. Kung hindi, magdudulot ito ng gulo kay General Lin.
Sabay na tumango ang tatlo. Totoo nga, bagaman wala silang masamang intensyon, hindi sila sigurado kung ano ang iisipin ng iba. Ayon sa mga kamakailang investigasyon, ang samahan ng mga barbaro ay maaaring may ekspertong antas Diyos. Kung may ganoong puwersa, at palihim na kikilos laban kay Lin Moyu, maaaring mapahamak si Lin Moyu. Mahinang sabi ni Ning Tairan, sa kasalukuyan, nasa kamay ko ang dalawang bagay na ito. Sabay na tumingin ang tatlo kay Ning Tairan. Sa lakas ni Ning Tairan, syempre hindi siya natatakot na pag-interesan ito ng iba. Gayunpaman, hindi isiniwalat ni Ning Tairan ang kasunduan nila ni Lin Moyu. Pakiramdam niya pa rin ay parang ibinibenta niya ang apo para sa isang tumpok ng buto. Paano man tingnan, hindi siya komportable. Hindi alam ng tatlo kung ano ang iniisip ni Ning Tairan. Sa sandaling ito, tumingin si Luo Gaoshuan sa kanya na may nagmamakaawang mga mata. Liaoning, pwede bang patanjin ng nabawasang buto ng banal na hayop sandali? Bagaman nahihiya si Luoya na magsalita, ang mga mata niya ay nagbunyeg sa kanya. Ang ekspresyon ni Mao Xinghe ay hindi rin naiiba. Silang tatlo ay malapit nang umabot sa antas Diyos, isang hakbang na lamang ang kulang. Ngunit ang hakbang na ito ay hindi madali. Kung may nabawasang buto ng banal na hayop, marahil ay makakatawid sila ng maayos sa hakbang na ito. Hindi naging maramaw si Ning Tairan, direktang itinapon ang nabawasang buto ng banal na hayop sa kanila. Tingnan ninyo dito. Pagkatapos, ibalik ninyo sa akin. Kumuha si Mao Xinghe ng isang plato ng jade, maingat na inilagay ang nabawasang buto ng banal na hayop dito. Nagsimulang mag-aral ang tatlo. Binuksan ni Ning Tairan ang screen ng piitan. Kumaibat ang gilid ng bibig. Sa larawan, si Lin Moyu ay mahigpit na yakap si Ning Yi. Si Ning Yi ay halos nakasiksik sa dibdib ni Lin Moyu. Nagalit si Ning Tairan, ayaw nang tumingin pa. Sa tatlong ibang screen, ang mga koponan ng Akademya ng Banal na Paglikha, at naglalagablab na emperador ay nakarating na sa ika-4 na talampas. Ang ika-4 na talampas ay itinuturing na pinakamahirap na talampas, ang labanan ay napakatagal.